maglilinis tayo dito sa garden. And nagpa-plumbing yan si asawa. You need to make it good. Hi everyone! Welcome to another vlog. So ngayon pala is Saturday dito sa amin. Medyo busy kami ngayon. Hapon na ngayon dito, alas 5 ng hapon. May gloves tayo. At for today's video is maglilinis tayo dito sa garden. At titingnan natin kung ano yung tinatrabaho ni asawa na nagpa-plumbing din siya. So guys, ito pala yung aming garage na sobrang dami ng mga gamit. And nagpa-plumbing yan si asawa for kanang gagamitin niya doon sa kanyang mediri. And for the garden. Dahil wala kaming tubig doon sa garden and we just use rainwater. Tapos kapag maubusan kami ng rainwater is kailangan namin ng tubig. So ayan, inaayos ni asawa. So what did you put there? What did you put there? The white one, or I put here a valve to turn off and on. Ah, yeah. So that's already for the garden, or? This is for the garden. This is the old tube for the garden. Here I make the connection later. But before I make a T to go down and then put my metery. Yeah. Here is then connected for the garden. You're a plumber now. I'm a plumber now. Plumber, woodworker. Yeah, electrician I'm already are. So guys, habang busy yung aking asawa, dito tayo. Lilinisin natin itong ating small part dito dahil yung mga rose, kailangan ko siyang tanggalin itong mga tapos nang namulaklak na mga rose. So itong mga rose na ito, sobrang ganda talaga niya and tanim pa ito nung dating may-ari. Nandito na siya nung lumipat kami, nung nabili namin itong property, and ayaw ko siyang putulin, ayaw ko siyang i-change at taniman ng bago dahil alam nyo, sobrang ganda talaga nito every time na mamumulaklak siya. And ano siya, para siyang bouquet. So ngayon, tinitrim ko yung tapos nang mamulaklak. Parang this year hindi na ito mamulaklak dahil nga pa autumn na in the next month. So mas mabuti na ma-pruning natin siya, matrim natin siya. Mayroon pang iba dito na may mga bulaklak pa. So yan yung gagawin talaga. Ganyan talaga. Basta may malaking garden, kailangan mong linisin. Kung makikita nyo yung ano dito, yung maliit na garden dito, kailangan ko din niyang tanggalan ng mga damo. I removed the one with flower. Dito sa Germany, kapag meron kang malaking garden, kailangan mo talaga siyang i-maintain na malinis dahil lahat ng mga garden dito mostly talaga is malinis and hindi din uso dito yung nagbabayad ka or meron naman siguro magbabayad ka for someone na maglilinis sa iyong garden, pero alam nyo dito sa Germany is napakahirap. Like every hour yung babayaran mo, kailangan minimum every hour and merong minimum na bayad dito. Yan din yung negative side kapag meron kang malaking garden dahil kailangan mo talaga na linisin at trabaho in lahat. Ito guys, sobrang maliit nga lang ito. Kapag talagang magsisimula ang spring, sobrang laki ng mga bulaklak dito and nagbubukay talaga. So, kaya pinupruning ko siya autumn and kapag kasimula ng spring para mas lumago talaga yung kanyang bulaklak. And ito siya, mabilis lang naman itong mag-vine. So yan na yung itsura. Natanggal ko na yung mga pinagbubulaklakan niya or yung mga nasira na ng mga bulaklak. Ang tatrabahuin na naman natin ngayon ay itong mga damo dito sa ating garden.
last time hindi ako nakapaglinis dito dahil busy tayo sa ating garden, sa ating mga gulay. So this time kailangan ko na talaga yung linisin. Since yung mga gulay ko naman is hindi masyadong kailangan na ng linisin, malalaki na and hinihintay na lang natin na makapag-harvest tayo. So ngayon dito na naman tayo maglinis. Guys, i-chika ko lang din pala sa inyo, nung lumipat kami dito last year, ang dami talaga namin kailangan na ayusin, kailangang linisin, kaya hanggang ngayon hindi pa talaga lahat na linis namin dahil nung binili namin ito is parang jungle itong bahay at pati na din ang garden. Ang dating nagmamay-ari nito is matanda na siya. Kaya nung lumipat kami dito, kami talaga yung naanuhan ng lahat ng mga linisin dito. Lalo na sa garden. So guys, medyo nakuha na natin yung mga malalaking sagbot. Nagamas na natin siya. So, it's time na walisin natin. Meron pala akong walis tingting, pero grabe yung walis tingting dito. Sobrang nipis. Nabili namin ito sa Timo. Si asawa yung pinabili ko. But it's like 100 pieces lang siya. I don't know if 100 pieces ba ito, pero tingnan nyo, sobrang nipis. One that you always use in the Philippines fit in the big luggage? Yeah. Then maybe we buy one in the Philippines. Maybe on the Or big two. one. Yeah. Yeah. Dahil hindi kasi makakabili ng ganito dito. And gusto ko kasi siya. Iba talaga yung walis tingting sa atin. Market. Bo? Huh? Bo? Go to the market. Promotion of harvesting. Promotion of harvesting. So ngayon guys, ipakita ko sa inyo, maliit lang talaga yung nilinis ko. Mabilis lang akong natapos. Meron pang malaking space na kailangan natin linisin kaso hapon na ngayon and may gagawin pa tayo, mag-harvest pa tayo ng mga gulay. So ipakita ko muna sa inyo yung nalinis natin. So dito ko nilagay yung mga damo para maitapon na natin diretso doon sa compost. And ito na yung nalinis natin na stone. Sobrang luma na itong na stone, siguro maybe like 30 years na nailagay, kaya talagang maraming mga sagbot sa mga gilid-gilid ng stone. And ito nalinis na din natin, nakat ko na din yung iba pang mga rosas dito na tapos ng mamulaklak. Yun yung pinaka-importante para talaga maganda yung ating rosas in the next year. Oh, meron pa, ay natanggal na pala ito. So itapon natin dyan. And plano ko na magtanim pa tayo ng iba pang mga bulaklak dito. Tingnan nyo guys, hindi lang yan yung gagawin natin, ayan pa, but not this day, not today, dahil ang ano niyan, mas malaki yan siya and marami tayong tatanggalin, like puputulin ko yan. Last year, sobrang haba nitong purple na ito. Last year, sobrang dami ko nang nakat na mga ano dito, itong mga bush. So 1, 2, 3, mayroon pang isa doon na bush na ay nano natin, kinat natin noong nakaraang taon. Ngayon is sumubo sila ng napakarami. So siguro pag autumn na, kailangan natin siyang ikat. Mamamatay din lang naman yung mga dahon yan. And ito, pinuputol ko talaga. Kung makikita nyo, merong mga pinutol dito na chininso ko yan last year. Nagpatulong ako kay asawa dahil nga sobrang haba na niya and natatabunan niya yung bahay. So this time, ang bilis niyang humaba, pero ang ganda naman ng mga bulaklak nito and ang bango. Ito yung isa sa pinupuntahan ng mga butterfly.
Max super loud. Dumak was? Loud. Je macht so schön laut. So, he said, I need to go out because he will make loud. So, ito na yung natapos yung sawa. So, this one. Ah! You put something? Yeah, I put some. So, it's already on, no? Nishoda? Nein. So, this one is connected siya para sa garden doon sa likod. And then, why you don't put like this? Because if it's metal, it's more difficult to put. Yeah, but this is... It's not more. So, I need 2 more hands. You need to sit there. Tell me your signs. Hold this like this and press it there. I love. Yeah, Ethan. I saw. Dati man, nok nish. Mama. It's okay. Yep, perfect. It's too shot, it's too. Hindi pa pala tapos si asawa. Still needs to make a lot of things and connect the tubes there. Yeah. And you need to finish to connect it. Not today. But you already cut it. Yeah, I wanted to install this one. Ah. And then that's enough for today. Sir Vlog, andito tayo ngayon dito sa harap ng aming garage. So, sa likod ng bahay. And kung na last time, doon sa kabila is nalinis natin yung may rose. Dito naman, ito yung lilinisin natin. Tingnan nyo naman yung bush. Sobrang makapal na talaga dyan. So, yan yung kailangan kong linisin ngayon, putulin, gamitan ng hedge cutter. Itong mga damo dito sa stone, sa mga, anong pangalan yan? Stone pavement. Kailangan ko din siyang tanggalin para malinis na natin siya. Since next month nga is autumn na dito. Kapag autumn, talaga dito sa Germany is kailangan ang lahat is maglinis. And kapag may malaki kang garden, kailangan mo ding linisin ang iyong garden. Lalo na yung mga flower, basta yung lahat ng garden mo. So, bago pa ako maglinis sa ating mga pananim doon sa likod bahay, yung sa garden natin, or yung sa ating mga gulay is, itong aking flower, mga bush dito is, kailangan ko na siyang linisan. What are you doing there? Tessa, may bata na naman na Sus, anak, ay, masira man yan, anak. Matumba yan. Halaka. That is nicht cookmal. You don't play with the knife. And that will be mama. Mama will use it. Natin dahil kapag kasi like umuulan and syempre napakatagal na nitong nilagay ang stone, so ito yung tinatanggal natin, yung mga grass dito. Kapag kasi umuulan and syempre matagal na itong nilagay na stone dito, and yung mga pagitan ng mga stone is merong mga lupa and doon tumutubo yung mga grass. And hindi siya magandang tingnan dahil nga stone ito, and tingnan nyo naman itong stone is lumang-luma na talaga. And maano na siya, madark na siya. But syempre kapag linisin natin ito, kahit luma na, kahit luma na, maganda pa din siya tingnan.
nga pala ako ng hedge cutter. Ito yung gagamitin natin dito. Mabuti na lang at merong mga machine dito na katulad nito na magagamit natin para mas madali yung ating trabaho. So, bumili talaga kami ng ganitong maraming mga machine na magagamit para makatulong. Para like, kapag hindi ako matulungan ni asawa dahil syempre, minsan meron din siyang ibang trabaho na kailangan niyang gawin. So, ako na kapag gusto kong gagawin yung mga bagay at ay hindi ko na hinihintay yung aking asawa, so ako na yung gagawa. Ito is madali lang naman siyang gamitin. So, yan yung gagamitin natin sa pagputol natin dito. So guys, after ilang oras, ayan na, nalinis na natin siya. So, sa nakita nyo in the previous clips na malinis na and ibang-iba na yung itsura before ko siyang nilinis. And meron din pala tayo dito. Veg love balloon, tomorrow again. So, may nakita kasing hot air balloon si Ana. Meron kasi dito sa amin dumadaan na hot air balloon mostly weekdays. So, yun. May nakita daw siyang hot air balloon. So, ito palang mga grass na pinutol natin sa mga hedges at pati na din yung ginamas natin ay inipon ko siya dahil ilalagay natin doon sa compost. So, yan ang ginagawa ko anytime na makapag-kolekta ako ng mga cut na mga grass at mga malalaking mga branches or malalaki or maliliit na mga branches para ilagay natin doon sa compost. Usually, dito sa Germany, itong mga ganitong mga damo is kinokolekta siya ng government namin dito, ng garbage center. So, may days na kinokolekta itong ganitong mga damo. But for us, hindi na namin kailangan na ipakolekta ito dahil ginagawa nga naming compost. Since nagsimula kami dito, lahat ng mga grass and mga compost materials na pwedeng makompost is nilalagay namin doon sa aming compost pit section doon sa dulo. So, marami na nga akong nagawa and yan yung ginamit natin na compost doon sa ating vegetable garden. And, yeah, I'm very happy and I'm very proud na, ayan, tingnan nyo, maganda na siya. Kapag talaga dumadaan ako dito ay napapangitan ako sa itsura kapag sobrang dami na ng mga damo dito and nawawala yung sigla ng lugar dahil mas maganda talaga yung bahay na malinis kahit na luma pa yan siya, basta malinis and in order yung bahay, kahit hindi yan siya mamahalin, it will be look good and syempre gaganahan ka na manirahan doon sa bahay. So ayan, meron na akong mga naitanim dito na mga bulaklak, kagaya na lang yung pula na dahlia and itong anong pangalan yan, yung pula din but different color yan siya, yung mahahaba yung or matutulis yung mga dahon, napakaganda na bulaklak. And itong parang green na siya na kulay, pero puti talaga yan siya. Sobrang ganda na niyan, but pinutulan ko siya ngayon dahil sobrang dami nga and gulang na yung mga bulaklak. Kapag autumn season kasi is namamatay na yan siya and mayroon ding mga roses doon sa dulo. By autumn, next year ba or this year ba, magtatanim pa din tayo ng iba pang mga bulaklak dito sa garden para mas maganda itong tignan dito. Puntahan natin yung aking asawa at si anak.
busy sa garden, nag-ano sila, nagbis-bis, nagdilig sa mga gulay, mga pananim natin sa garden dahil ilang araw na dito na sobrang mainit sa amin. But in the next days daw uulan, pero kailangan natin itong diligan. Yan, si Ethan at si Siri naglalaro. Oh! Langsam, Siri. Throw it, Ethan. Throw it! Don't run with it! Ah! Throw far! Throw! Throw the ball! Wow! See? She liked it. Nag-aaway pa yan sila. Minsan naglalaro na nag-aaway. Yeah, she wants to play. That's why she go away. Ay, fang ball. Ziri, fang din ball, Ziri. Ziri, get it to Ethan. Roof tumal, Ziri, anak. Yeah, fine. Fine, mouse. And you like the ball? Hello. It's a lot of ripe. We need to harvest again. I tell you already. Ang dami na palang hinog, guys. Ayan, oh, sobrang ganda ng itsura. Ang daming hinog. Papa, ich möchte. Ich muss da hinten rankommen, da kommst du nicht ran. Hier kannst du jetzt weitermachen. Gusto na naman ang bata na magdilig din. And itong ating red cabbage, ayan, nakikita ko na. Ayan. Pero hindi pa yan siya pwede. What are you doing there, Ethan? Ang dami ng bunga ng aming mansanas dito sa garden. Ayan. Meron din pala kaming mansanas dito, men. Yung iba is mga sira. Meron kaming mansanas dito. But of course, marami din sa labas. Ich glaub Mit extra protein. With extra meat. They're done? Ah! Talagang maaga yung mga mansanas dito. What? Right there where maybe the extra protein is. There's no extra protein. No, it's still more time. Matamis na siya. Hala, ang tamis It's talaga juicy, ito. it's sweet. Ang tamis. Ang tamis. It's really sweet, man. It's still more time. Look at this. Nicht viel. Alright. Full. Some of the prutas dito sa garden, ito yung mga cherry. Nakita nyo na ito yung noong nakaraan nag-harvest tayo. Ito yung unang na-harvest. And yan naman yung apple na napakasarap nito. Parang strawberry apple siya. Kaso this year hindi siya namunga. Last year ang dami niyang bunga. Why the sunflower is really big? Guys, grabe talaga yung sunflower. Sobrang laki talaga. Sobrang laki. Sobrang ganda ng itsura ng mga kamatis, guys. Oh. Need na naman itong i-harvest. But this time, hindi mo na ako mag-harvest. Siguro bukas tayo mag-harvest nito. Hindi to pa. Hala, ang dami ng hinog ng mga yellow. Yung yellow yung paborito kong kainin. Every time na pumupunta ako dito sa garden, ito yung ginagawa kong snack. Napakasarap. Ayan, oh. Ang tamis. Ang tamis. Very juicy. Very, very fruity siya. Napakasarap. Hindi, parang hindi lasang kamatis. Yung mas masarap yung yellow kaysa sa pula. Kaya mas gusto ko yung yellow. Next year, magtatanim ako ng maraming yellow na mga cherry tomato.